Praise God, tumay po tayo. Tayo po ay lalapit sa ating Panginoon. Hallelujah. Napakabuti mo, dakilang Ama. Salamat po sa umagang ito, sa bagong taon na ito na dinako mong bawat sa amin at nagkakaisang, nagpupuri, sumasamba, nagbibigay ng kalulatian, pasasalamat. Napakabuti mo sa amin, Panginoon, at salamat po sa pagandang bagong taon na ito na punong-puno ng pagpapala na inihanda mo sa iyong mga anak. Kami po, Panginoon, ay buong puso nagpapasalamat sa taong nakaraan na ikaw ang gumawa kumilos at patuloy kaming narito upang pasalamatan ka sa iyong kabutihan. At sa umagang ito, sa mga puso at isipan na patuloy kami, Panginoon, na umaasa, patuloy kaming sumasampalataya, naniniwala sa lahat ng ginawa mo ay hindi magbabago at ang iyong awa ay hindi makailanman matitinag anuman ang katayuan namin, sapagkat kami ay binayaran mo, binili, at sa iyong sayo, bago palikain ang mundo. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ko'y magsalita ng Amen. Amen. Praise God. Praise the Lord. Hallelujah, Jesus. Thank you, God. Hallelujah. Ating po mag-uusapan ngayon ay tungkol sa magandang balita. Itong magandang balita natin pag-uusapan na nakasulat sa Romans chapter 1 verse 16, entitled Ang Ebanghelyo na sobrang mabuting balita na parang hindi totoo. Ano po ba, mayroon po mga tinatawag na too good to be true na mga networking, na kapag sumali ka sa networking at nagpapaliwanag yung isang tao na isa kanyang networking, parang sa loob ng 6 months ay milyonaryo ka na. May bahay, may lupa, may kotse, at lahat ng anak mo ay sigurado makakapag-aral dahil meron siyang kinikwentong product, should I say, or networking na ihahayag. That's why it is a gospel that is nearly too good to be true news. Paul said, I am not ashamed, sa Romans 1:16, I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power unto salvation to them that believe, to them that believe, to them that believe, to them that believe. Sabi daw, sa lahat ng naniniwala. To the Jew first, and to the Greek. Yung word na salvation dyan ay sozo. S-O-Z-O. Sozo means a salvation of the spirit, deliverance of the soul, healing to the body, prosperity of the people of God, at ito po ay sound mind, ang tawag wellness, soundness. Ibig sabihin with peace, nothing broken. Na sinasabi sa 3 John 2, I wish above measure that you prosper in spirit, even your soul, even your being, yung kabuuan mo. So, ibig sabihin, pag pinag-usapan ng Ebanghelyo, hindi lamang po ito yung bibigyan ka ng eternal life,
kundi ito ay ibibigay sa iyo ang lahat-lahat na para sa iyo na binayaran ni Kristo na hindi mo kayang bayaran at hindi mo rin pwedeng makamit sa pamagitan ng iyong sarili, sa pamagitan ng iyong lakas o katalinuhan, kundi ito ay biyaya na ipinagkaloob sa inyo at sa akin, na ito ay libre para sa iyo at para sa akin. Palakpakan natin si Lord. That's why it is the gospel. Take note, sabi ng gospel. Sabihin natin, gospel of Christ. 1, 2, 3. Take note, the gospel of Christ. What is the gospel of Christ? Ano yung ebanghelyo ni Kristo? Ano ba yung gospel of Christ na yan? Ano ba talaga yan? Sa Acts chapter 20, verse 24, si Paul po ay nangangaral ng salita ng Diyos sa mga Hintil. Si Paul po ay inassign ng Diyos nung siya ay tagaturo na patayin ng mga Kristyano. Lahat ng mga Kristyano, tinuturo niya, patayin niya. Pinapatay po. Ang pinakauli niyang napatay ay si Esteban, o possibly may mga kasama si Esteban. At si Esteban, tinuro ni Paul, binato po hanggang mamatay. At doon po, si Jesus ay nagpakita sa kanya. Sabi sa kanya ni Jesus, napakahirap na sumuntok o lumaban sa matulis, sa pader o sa matigas na bagay. No? Alam niyo po, ang marami pong Muslim ngayon na naboborn again, na si Kristo Jesus ay napapakita sa kanila. At itong mga Muslim na ito ay hinahunting dahil sila po ay biglang na born again. Pero ang kapangyarihan po ng Diyos ay dumadala sa mga Muslim na ito dahil mighty signs and wonders, healing the sick and raising the dead, ang ipinapakita nito. Kahit marami pong Muslim na naboborn again. Gayun din sa mga Hudyo. Ang Hudyo po ay naniniwala kay Christ, no? Even though si Christ ay nabuhay po doon, so pumunta po ako sa Israel, yung mga sa Wailing Wall na nakikita yung gumagano'n-ganon. Gaganon-ganon po yun. Tapos meron po silang parang kulon dito, ang tawag Hasidic Jews, na sila po yung mga Orthodox, talagang paniniwala nila si Jehovah, pero hindi sila naniniwala kay Christ. Pag tinanong ko, sabi niya, do you believe in Christ? Sabi niya, yeah, we do believe in Christ. Do you believe that Christ will come from heaven above? No. Jesus Christ will come from among men. What you're telling me is the Christ, the son of the carpenter. Only. Yun lang. Pero yung Christ na sinasabi natin, the King of Kings and the Lord of Lords, hindi nila kilala. But praise God, kilala ninyo at kilala ko. Amen? Palakpakan natin si Lord. Praise God. Hallelujah. Okay, this is the gospel. Sabi ni Paul, none of this, Acts 20:24, none of these things move me, neither count my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy, and the ministry which I receive of the Lord Jesus to testify the gospel of the grace of God. So, sabi rito, may binabanggit si Paul, walang pwedeng magpatinag sa akin. Wala. None of those things. Dahil meron nung pumunta po siya doon sa isang bayan, sabi, pag pumunta ka riyan, mapapatay ka, pupugutan ka ng ulo, ipapersecute ka, kawawa ka lang. But Paul said, nothing! None of this move me. Sabi niya, neither count I my life dear to me. Pati yung buhay niya, hindi niya binibigyan ng halaga, sabi niya. So that I might finish my course with joy. Sabi natin, joy? Joy. Everybody say, joy. Joy. So
So siya sabi niya, I will finish my course with joy. Tayo nagkaroon tayo ng problema, berek lang tayo ng boyfriend. Malungkot na tayo, para tayong iniwanan, pinagtakpan ng langit at lupa. Pag nakita nyo, nagluluko yung asawa ninyo, parang merong number 2, natataranta na kayo. Nawalan lang kayo ng pera para kayong hindi na magkakaroon ng pera. No? Nakatingin tayong lahat doon. But Paul said, kahit buhay ko, but I'm telling you, Brad, yung ating ebanghelyo na nalaman natin, bro, ito hindi ebanghelyo ng incheck o ng ukay-ukay o napulot lang natin sa tabi o nabasa lang natin sa isang aklat o ng sino man. Ang ebanghelyo na ito ay ebanghelyo ng hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, Diyos ng mga Diyos, at ang ebanghelyo na ay ebanghelyo rin ni Kristo Jesus. Amen! That's why sabi niya, natin munti. Ayan, sabi niya. So that I might finish my course with joy. That's the reason why even Esteban, nung tinuro siya ni Paul, wala lang Esteban. Hindi takot si Esteban. Bakit? Hindi siya tumakbo. Hindi siya nagalit. Ang pira naman kayo. Wala naman akong ginagawang masama sa inyo. Nagpipris lang naman ako. Nagsisyan lang ako ebanghelyo. Bakit niyo ako babatuhin? Wala! Hindi siya umikibot. Sabi niya, nakita ang Panginoon sa kanan ng Ama. Oh, glory to God! Yung mga Hudyo, kahit si Paul, asar na asar, nakita mo si Jesus? Blasphemy! Dahil alam nila si Kristo po ay nagsasabing siya ay Diyos. Parang pinapantay niya ang sarili. But I'm telling you, whether you like it or not, brother, you are going to see that Jesus Christ is sitting beside the Father. And I and you are sitting in heavenly places. And Kristo Jesus, amen? Lalo magugulat ang mga sanglibutan. Kapag dumating na po ang panahon na ay nila maniwala kay Kristo, dahil makikita nilang kayo at ako ay nakaupo, nakasama ni Kristo. Amen! Palakpakan natin yung ano! Praise God! Hallelujah! Sabi niya, I might finish my course with joy and the ministry which I receive of the Lord. Sabi natin sa katabi mo, I have a ministry, sister or brother. Ministry of reconciliation yan. Kayo yung gagamitin ng Panginoon sa inyong tatay, nanay, kuya, kapatid, kaibigan, boyfriend, girlfriend. Hindi ko sinasabing maghanap kayo ng unbeliever at ibo-born again nyo. Hindi kayo nagbo-born again. Si Christ, sabihin mo sa mga young people, si Jesus ang nagbo-born again, hindi ikaw Woo! Glory to God! Salamat natin, Lord! Okay, sabi niya, to testify the gospel of the grace of... Lahat to testify the gospel of the grace of... Okay, ngayon, I will submit to you. Now, Galatians 1:6. Galatians 1:6. We have gospel of grace, Tingnan natin. Galatians 1:6, sabi ni Paul, I marvel. Alam niyo po ang Galatians, sulat po yan ni Paul sa mga Hudyo. Mga Hudyo po yan, na born again. Sumulat siya. Kaya yung Galatians, saka po yung Hebrews, iisa lang po ang author niya si Paul, pero parehong sinusulatan niyan ay mga Hudyo. Okay? Na born again. Okay. I marvel, verse 6, that you are so soon removed, past tense, from Him that called you into the grace. Sabi natin, grace of Christ. Grace of Christ. Everybody, grace of Christ. Grace of Christ. Into the grace of Christ unto another gospel. But, may another gospel pala. Bro. Which is not another. Yun pala, hindi pala another. Pero siyempre, anything that is not a true gospel is another. Or actually, it's not another, but a faith. Ang pera
po na original ay maraming gumagaya at ginagawa nilang counterfeit money. Diba? Hey, para hindi ka pag marunong, tumingin doon ng pera, kung 1,000 kasi sinunglangan ng 500 na pay, at hindi mo nalaman kung sino nagsukli sa'yo, at pag binayad mo sinabing fake na walang ka ng 500. Tama? Pero akala mo tunay. Maraming tao nakikinig sa tinatawag na akala mo ebanghelyo. There's so many religion right now di sa lupa na to na parang katulad ng ebanghelyo. Pero hindi naman ebanghelyo. Dahil ang tunay na ebanghelyo ay ang ebanghelyo ni Kristo. Kaya sabi niya yan, it's not another but there's some that trouble you. Forget the gospel of Christ. Binababoy, binabago yung ebanghelyo ni Kristo. Sabi niya dyan, verse 8, But though we or an angel from heaven preach any gospel unto you, than which we have preached unto you, let him be accursed. Kaya nga po, ang Mormons po ay hindi ebanghelyo ni Kristo yan. Dahil ang tinuturo ng Mormons ay merong angel, ang pangalan ay Moroni, na nagsasabing, ito ang sabi ng angel na Moroni, na merong another book na mas higher than the Bible, that is what you call Book of Mormons. That's why it is not the gospel. At sabi niya, kapag may nagtuturo ng hindi tunay na gospel, sumpahin! Sumpahin! Hindi pwede kayo mangaral ng hindi tunay na gospel. Eh, hindi na mangaral ng hindi tunay na ebanghelyo, dapat sumpahin, sabi ni Paul. Hindi niyo po kayo? Ha? That's why sabi nga ni Paul, kung ako nga nagturo sa inyo, kapag binago ko ang tinurong sa inyo, pagbalik ko, sumpahin na rin ako. Hindi. That's why, bro, mga kapatid, hindi tayo basta-basta. Kaya ako nagbe-bless ang mga taong nagsusulat. Kasi sinusulat nila eh. Baka kasi kayo, pag di kayo nagsusulat, paano kayo magbabalik aral? Unless otherwise, meron kayong photographic memory. Diba? Yung pagka nabasa mo na, alam ka na yan. Oh, akalam ka na lahat yan. But you don't have. Dapat maintindihan nyo. Pumunta po kayo sa ating Bloodwash Global Mission Incorporated sa Facebook, kung di nyo naiintindihan. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, you listen. Balikan niyo po ang ating pinag-aaralan. Take down notes and review so that maintindihan niyo po ulit. Amen? Okay, praise God. Sa Facebook, i-mail sa Facebook. Okay. Ngayon, yung Gospel of Christ o yung Gospel of God o the Gospel of Grace, now I'm telling you, I am submitting that Gospel of Grace and the Gospel of Christ are one and the same. Yung mababasa niyo sa inyong Bible na Gospel of Christ o Gospel of Grace or the Gospel of God or the Gospel of the Kingdom, iisa lang yun. Yan po ang Gospel of Grace, the Gospel of Christ. Ano po? Baka magugulat po kayo sa inyong pagbabasa. Merong Gospel of Christ, Gospel of God, the Gospel of the Kingdom. Baka magulo kayo, hindi po kayo magulo. Iisa lang yan. Yan po ay Gospel of Grace. Pag sinabing Gospel of Grace, ito ay ebanghelyo na too good to be true. Pag meron pong sa kanto, may nagsabing, halika kayo rito, magpalista kayo, libreng bahay, libreng
insurance sa mga lahat ng may sakit, pati pamilya mo. Libreng pagkain, libre lahat. Libre at meron kang pagpapala. Lahat, isusunod ni Ginoon. Wala kang babayaran. Tugot yan. Di ba? Oo. Kasi walang tao. Kapag ako ba nakarinig ako ng networking, marami po nagtatama sa akin, nasa Meralco ako, bro, magpa-member ka dito. Siyempre, kapatiran, probably. Tapos sasama lang ako, pupunta ako doon, tapos mamasid ako. Pagka namasidan ko na yan, babalik ako, sabi ko, bro, hindi totoo yan. Although alam ko, hindi totoo, siyempre. Because bago dumating pong networking, nag-aral na po ako ng anong outcome ng networking. Alam kong result po niya. Hindi natin pag-aaralan niya kasi hindi kasama sa topic. Pero if you want to know after this. Ang sabi rito, the same ang gospel of Christ. Ano ang ina-offer ng gospel of Christ? The gospel of Christ ay nag-o-offer ng power, authority, healing, salvation, prosperity, righteousness, holiness, justification, hallelujah, without blemish, without wrinkle, sit in heavenly places, hallelujah. Yung upo ka sa kanan ng Panginoong Jesus sa kalangitan, hallelujah. Nature of God, yung kalikasan ng Diyos ilalagay sa'yo. Lahat ng bagay libre sa'yo. Lahat ng tungkol sa buhay ay libre sa'yo. Lahat ng mga bagay na gusto mo ay ibibigay sa'yo. Lahat ng mga bagay na ito na hinahanap mo ay sa'yo. Ay bibigyan ka ng kapayapaan. Bibigyan ka ng pag-ibig. Bibigyan ka ng katiyakan. Bibigyan ka ng buhay na walang hanggan. Papatawarin ka sa lahat ng kasalanan. Lahat ng kasalanan mo luma ngayon at pagpakailanman ay buburahin niya, di niya naaalalahanin. At ikaw ay gagawin niyang anak. Hallelujah. At itong open na ito ay eternal, magpasawalang hanggan. Oh my God. Hallelujah. Yeah. Kaya ang tawag, too good to be true. Bro, too good to be true pala yan. Malamang hindi totoo yan. Meron na ba ang tinatawag na example? Di ba, alam niyo ba pagka, do you know why people ay nadadali ng 1, 2, 3 o ng budol-budol o whatever, di ba? O kaya pag makakita kayo nagbebenta doon, ang dami parang pinagaguluhan. Original mo yun. Kala mo, totoo, di ba? O kaya gito, mura lang gito. Lahat yung pala. Di ba? Lahat yung pala. Dahil bibili. Punta ka, di ba? Pala yun. Kaopisina ko. Sobrang kunat. Super kunat. Ayaw maglabas ng pera. Nung pumunta siya sa isang grocery, may pala ang dami. Pagpasok kayo, pinalakpakan. Sir, nagano kayo? Pumasok pa lang, nanalo na. Talaga, ang kunat yun. Alam mo, at the end, naloko siya. Yung credit card niya, naipasa niya na 3,000 siya. Tapos, sir, para maging ito napakagandang, ito na to. Siyempre, ang ganda ng tinuturo, magiging yan pag nag-release kayo ng 10,000. Sabi niya, montik na. Pero na-realize niya, binubudol-budol lang. Tapos, nung bumalik sa office, ako, manluloko ko, pero nadoko ko. Now, tatanungin niya, baka sabihin niyo, bro, pastor, baka yung ebanghelyo na dinuturo mo, hindi naman totoo yan. Kung natin ang paano niligay ng Diyos, si Adan. Kung niligay ng Panginoon si Adan, balik po kayo.
nung nilikha ng Diyos si Adan, sa totoo lang, mula sa simula, first day, second day, third day, fourth day, fifth day, sixth day, hindi nilikha ng Diyos si Adan na first, second, third, fourth, fifth, and sixth. O fifth day, should I say. Tama? Tinapos niyang likhain lahat, langit, lupa, araw, between, sun, planets, everything, ligang pagkain, ligang lahat, tinapos niya lahat. Pagkatapos ng tapos na lahat, meron ng isda, kompleto na, lahat ng hayop, kompleto na, lahat ng mga hayop magsasubmit sa kanya. Lion man, kung ano man nilikang hayop, pag nagsalita sa kanya, si Adan, susunod sa kanya. Lahat ng bagay ay susunod sa kanya. Puro pag sinabi niya magbunga ka, magbubunga. Pag sinabi sa anumang hayop, lahat ay susunod, bubuyog, anumang lahat ng nilikha, susunod sa kanya, bro. Ay, the Bible says, binibigyan tayo ng dominyo, kapangyarihan sa lahat ng bagay. Pagkalikha pa lang sa kanya, ha? Naintindihan niyo ba ako? Pagkalikha sa kanya, if ever, Brad, pwede ko ba tumayo? Salamat. Di ba sabi ng Diyos, kumuha siya ng lupa? Di ba? Oh. Tapos, hiningan. Di ba? Nilikha, in the image of the light and the likeness of God. Tama? Genesis 1. Wala pa siyang ginagawa. Wala siyang dinagdag sa ginawa ng Diyos. Wala siyang kahit anong ginawa sa ginawa ng Diyos. So, yung ginawa ng Diyos, ang kamukasin ng Diyos, wala rin siyang ginawa. Parang ayaw niyo maniwala. Gusto niyo parang may ginawa si Adan, eh. Wala. Diba? Wala. Image and likeness of God na. Amen? Wala tayong image lang na, now, Adan, I give you all the authority. All. Na lahat yan. Ikaw ang bahala. Ikaw man, walang sino man. Kahit Abel pumunta rito sa lupa, kahit sino pumunta rito, hindi pwede silang gumalaw, makialam. Ikaw may autoridad. Of the truth, sabi sa Psalm 8:6, lahat ng bagay na nilikha ko, ikaw may autoridad. Sun, moon, stars, planets, every day. Now, this is the, kumbaga, mas big time. Even God, you look at Bible, hindi ko pwedeng basta makialam dito sa earth nang hindi ako nakikipag-usap na eh. Hello? Hindi ba kayo? Why? Wait, you look at your Bible. Kahit kay Moses, hindi basta sinira ng Diyos ang papatayin ng Diyos ang Israel. Nagpaalam pa siya kay Moses. Kahit kay Noah, hindi binahagad, nagpaalam pa siya o nakipag-usap pa siya kay Noah. Kahit kay Abraham, nung ginawa niyang ano yun? Asin. Kailangan kausapin niya si Abraham. That's why God cannot do everything what He wanted to do on the Sabbath day without talking to a man. Intindihan niyo po ba? So praise God. Thank you, Brad. So all things has been given to Ada. All. Sabihin natin all. All. Everybody, all. All. That's why I'm talking about what Jesus did to Adam ay kompleto at perfect. Walang kulang. Eh bro, pang spiritual, meron din. Sabi niya, eat the tree of life. And Adam eat the tree of life, bro. If he ate that, wala tayong kaproblema lahat ng anak natin. Dahil lahat ng magiging anak ni Adan ay walang kamatayan din. Ibig sabihin, kinain niya lang ang tree of life dapat, lahat po may eternal life na, lahat po ay hindi na pwedeng pasukan ng kasalanan. Sin only entered into disobedience. Into the disobedience of Adam. Okay? Okay. Ngayon,
Sinasabi ko po sa inyo, yung ginawa ni Kristo, perfect. At yan ang gospel of Christ. Yan po ang kumpletong ginawa ni Christ sa lahat ng mga tao. Amen? Are you listening to me? This is the gospel, the pure gospel, no other than the gospel of Christ. So kapag may nagturo sa inyo o may narinig kayo na ibang ebanghelyo, hindi po yan gospel ni Christ. Dahil ang gospel of Christ ay the grace which is undeserved, unmerited favor, unearned. Unearned. Hindi pwede nyo makuha. Hindi nyo pwedeng magawa ng paraan. Favor that allows you, ito'y pabor na magtutulak sa inyo, maglilid sa inyo, na makuha nyo ang healing, deliverance, power, prosperity, and everything, spiritual blessing, all that pertains to life. Lahat ng libreng ibinibigay sa iyo, ito ay favor, unmerited, at di mo pwedeng bayaran pagkat libre. Palakpakan natin. Now, sana maintindihan niyo po, pag sinabing libre, ano ba yung sabihin ng libre? Now, I have to emphasize this. Alam niyo ba, na isang libre, kapag ang nakakaalam lang ay 2 o 3 tao, pag lumayo siya at ibinenta niya, hindi alam ng mga tao, binibili nila yun. That's why, ang ginagawa ng iba na nagbibigay ng libre, ilalagay ng balot, nakalagay doon, not for sale, free. Yung mga iba lang, tinatanggalan yung balot. Kaya pag wala naman nakalagay. Diba? Kaya na ibibenta. The problem is, nung ang ebanghelyo binigay na libre, binago nung nangangaral at mensahero. Kaya yung mga nakikinig, tinatanggap nila, pero dahil ito ay libre na magkaroon ka ng katuwiran ng Diyos, libre na maging banal ka, libre na may power ka, libre na may authority ka, libre na kasama mo ang Diyos, libre ang buhay mo, libre lahat. Ngayon ang ginagawa, binibenta. Give your money. If you give 500, you will be healed. If you give unto this ministry, you will be blessed. Saan nakakalagay sa Bible? Why don't you look at your TV at nakinig na pag ikaw ay nagbigay, pagpapalain ka ng Diyos. Kapag nagbigay sa mga pagpapalain, saan nakalagay yun? I'm not saying na huwag yung I'm not saying sabihin, mga walang kwenta, mga sabihin sila na gano'n. Just don't believe patayin yung TV. Amen? Dahil hindi po binabayaran ng ebanghelyo. Naintindihan niyo po ba itong pinag-uusapan natin? Nakita niyo ba si Kristo na nangangaral pag may lumapit? Bayan. Ano, patay yung ano ko eh. Nagbayad ka na ba? O nag-operate ka na ba? Pero ka na ba ng ano? Wala, di ba? Matthew, Mark, Luke, dyan, wala yung wala. That's not. Naintindihan niyo po ba yung pinag-usapan? Why? Because this gospel is the gospel of Christ. If it is the gospel of Christ, it is free, brother. Receive your healing, receive your deliverance, receive your eternal life. It is free. Take it, receive it, take it, receive it. Palakpakan natin ang Panginoon kayo sa Lord. Hallelujah. Why? This is a finished works. Now, pasok tayo. Matthew 6:33 says,
Memorize natin yan. Ano sabi na? Seek ye first. Sabi natin, everybody said, seek ye first. Seek ye first. Lahat, everybody, seek ye first. Seek ye first The kingdom of God the kingdom of and God His righteousness, and His righteousness, and all things and all these things shall be added unto you. shall be added unto O yun, nahanap yung boyfriend, yun ang sagot. Sino naghanap ng boyfriend dito? Yun ang sagot. Naghanap ng girlfriend, yun ang sagot. Matthew 6:33. Ha? Naghanap kayo ng pogi, yun ang sagot. Matthew 6:33. Naghanap kayo ng mabait, Matthew 6:33 ang sagot. Oh. Naghanap kayo ng maganda, Matthew 6:33 ang sagot. Kung nabibigyan kayo, naghanap kayo ng tunay at siguradong hindi kayo luloko, hindi kayo paiiyakin. Matthew 6:33 ang sagot. Hanap kayo ng hanap, left and right kayo maghanap. Ito sagot, oh. Shall be added. Ano? All. Ano all? Lord, kasama boyfriend, girlfriend? Correct! Sinabi bang all, hindi kasama yung boyfriend, girlfriend? Hello? Nakita mo ba ako dyan? Tama, young people ka. Sinasabi ko sa'yo. Ang sagot, sinahanap mo, kalungkutan, problema, trial, sinara mo, sakit, kagalingan. I'm telling you, si Jesus ang kasagutan. Si Jesus lamang ang nagpapagaling. Si Jesus lamang papalaya sa'yo. Si Jesus lamang ang magmamahal sa'yo. Si Jesus lamang ang nagbayad sa'yo. At 100% sigurado ako sa'yo, si Kristo ang kasagutan sa lahat ng problema mo. Amen! Praise the Lord! Praise God! Romans 5:19. Keep quiet, ha? Romans 5:19. Ano sabi sa Romans 5:19? Memorize po natin yan? You have to memorize that. For by one man's disobedience many were made, what? sinners. Hindi kayo ito ha, tatagal tayo kita. For as by one man's disobedience many were made sinners, and so by the obedience of one man shall be many made righteous. Baka na, baka meron kasi. Sabi daw po, by one man, disobedience many were made sinners. For by obedience of one man shall be many made righteous. Tingnan po natin. Dahil sa isang tao, ang pagsuway ng isang tao, sabihin natin isang tao. Sa ibang translation, sabi niya, for by one man's disobedience, all were made sinners. Sa ibang translation. So by the obedience of one, all were made righteous. The same as this, dahil sa pagsuway ni Adan, lahat tayo ay naging makasalanan. Titignan niyo po, ha? Hindi pa kayo gumagawa ng kasalanan, ang tawag sa inyo at sa akin ay sinner na. Ulitin ko po yun. Even though hindi ka pa gumagawa ng kasalanan, ang tawag sa iyo at sa akin ay sinner na. Because of that verse. Hello? So, ang ibig kong sabihin, para tawagin kang sinner, hindi dahil sa mga ginawa mong kasalanan. Ikaw ay matatawag na sinner dahil sa disobedience ni Adan. Hindi dahil sa mga ginawa mong kasalanan. Dahil bago ka pa lang, hindi ka pa gumagawa ng kasalanan, sinner ng tawag sa'yo. Naintindihan niyo ba ako, no? Amen? Now, the same manner,
one man, sin entered. One man. Nagsasalita ba ako ng Tagalog? Maliwanag ba ako? O malabo? So meaning, bro, ang sigaw nating lahat, unfair. Eh bakit? Eh kasi, siya lang ang gumawa. Dinamay pa tayo. Di ba? Tama ba? Pero purihin ng Diyos, yung next statement and praise, so shall by the obedience of one, many, or shall be many be made righteous, or all shall be made righteous, meaning to say, bro, dahil sa pagsunod ni Kristo. Hallelujah. Praise the name of Jesus. Bless the Lord, oh my soul. I am righteous. Hallelujah. Bless God. Oh, bless the Lord. Ano yung sabihin mo? Wala ka pang nagagawang mabuti, ang tawag na sa'yo, righteous. Hindi dahil na nagawa mabuti kaya tinawag righteous. Kaya tinawag righteous dahil si Jesus ay sumunod. Kaya tawag sa'yo, righteous. Ginawa ka righteous, wala ka bang nagagawa? Oh, glory to God. Hallelujah. Bro, kung may nagagawa ang righteous para maging righteous ka, dapat hindi na tribo ko si Kristo. Hindi na namatay si Kristo. Hindi na dinala si Kristo. Pero hindi mo magagawa dahil si Kristo lang ang pwedeng gawing kasalanan at talin ng kasalanan para mawala sa iyo at sa akin. Hallelujah. Praise the Lord. Kalaman natin ang Panginoon. Jesus. Kaya dapat ang bida rito si Kristo. And you know, many times I prayed, Lord, bakit? I pray na ito, lumabas ka na lang. Ikaw ang mangaral, lahat kami makikinig. No? I can't do that because the Bible says, ini-a-assign ng Lord kung sino gusto niyang tumayo. Nandun lang kung may susunod o hindi. Makikinig o hindi. Hallelujah, sabihin sa katabi mo, bro, pinagpala ka talaga. So meaning to say, bigyan natin din. Nagpapatunay lang na meron pong binabanggit ang Diyos na tinatawag na sin, katulad pinag-aralan natin, and sins. Sin is a noun, sins are actions committed by a man. Amen? So yung sin, which is a noun, it may be a place or a nature or something wherein ang tao ay nasa ilalim ng kasalanan o nasa kulungan ng kasalanan na walang magawa, kundi ang tawag sa kanya ay sin. So ang kailangan gawin ni Kristo, tanggalin ang kasalanan, burahin ang mga nagawang kasalanan, ilipat ang tao sa kulungan ng kasalanan at kapangyarihan ng Satanas sa bagong lugar na ang tawag ay righteousness. Hello? That's why Colossians 1:10, the Bible said, we are translated from the kingdom. Tayo daw ay inilipat. Sabi mo nga sa katabi mo, nilipat ka na palay? At gusto mo pang bumalik? Nilipat na tayo, translated. Saan? Kingdom of Benediction, Kingdom of Life, nilipat. Bro, hindi pastor naglipat, hindi kayo ang naglipat, hindi nanay o tatay mo naglipat, walang naglipat sa iyo, kundi ang hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, ang naglipat sa iyo. At hindi pwedeng bigyan ng kahit na sino makapangyarihan, bro, sapagkat kapag nilipat ka, nalipat ka na. God, hallelujah. Thank you, Jesus.
Sabihin mo nga, pinagpala ka talaga, bro. Good. So, ito na. Okay? Are you listening? Are you listening? Are you getting this? Ha? Okay. So, pag nilipat ka, yung katwiran ng Diyos ay ikaw na. Bro, sabihin naman, ay, pinagsasabi ni Pastor mo. 2 Corinthians 5:21. Si Jesus ay ginawang kasalanan upang ikaw at ako'y makalagan sa kasalanan upang ikaw ay maging katwiran ng Diyos. Maliwanag sa sikat ng araw. Ikaw at ako ngayon ay magiging katwiran ng Diyos. The moment nilipat ka na. Hello? Sabihin mo nga sa katabi mo, ikaw ay katwiran ng Diyos. At ulitin mo, you are the righteousness of God. 1, 2, 3. Palakpakan natin sa Lord. Hallelujah. This is the gospel of grace. This is the gospel of grace. Hello? That's why, yung tinapos si Christ, dapat, yun ang narinig sa labi ng mga anak ng Diyos. Kasi mula din sa katiniman, napunta ka na sa liwanag. Iba na ang klise mo. Iba na yung words na lumalabas sa'yo. Dito, pura-mura ka dito. Pagdating dito, praise the Lord ka na. Dito, sasabihin wala pag-asa. Dito, puro ako pag-asa. Pag dito, may sakit ako, kawawa ka doon. I'm healed by the stripes of Jesus. Hallelujah. Dito, wala kang buhay na wala nga. Dito, I have a day na I will not die, brother. Dito, kinakawawa ka ng Diablo. Sasabihin mo ito, Diablo, lumayas-layas ka. Huwag mo pahinikin ang ulo ko. Sa pangalan ni Jesus, lumayas ka. Dito, wala kang iniwanan ng trabaho. Dito, pulang-pulo ka ng Diyos. At ang Diyos ay nasa iyo. Ang manilito ka ng abalo. Ang manilito sa'yo. Ang manilito nasa iyo. Ang nasa iyo. Oh, glory to God. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Purihin ng Diyos. Di tayo malalaw. Bible says, seek and say, kaya meron ka na. Let the poor say, yes. Ano yun ito? Say, got it. Amen. Hindi yun dito. I'm weak. Mahina. No. Pag dito kahit napipil mo, no, I am strong. Jesus is in me. Greater is He that is inside of me than he that's in the world. I am strong. Hallelujah. I am not forgiven. Purang-puro ka ng puro. Dito, I am rich. Wala kang ganun. No, I am rich. Jesus, I am. Glory to God. Ikaw, Brad, naiintindihan mo yan? Alapakan mo, Panginoon, bro. That's what I'm talking about. Matthew 6:3. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and everybody say, thing shall be added unto me. Moment. Mag-isip tayo na kailangan mo. Ulitin natin yung Matthew 23. Papalitan mo yung all. 1, 2, 3. Mag-isip tayo. 1, 2, 3. Okay, 1, 2, 3. Seek ye first the kingdom of God and shall be added unto me. Sabihin mo yung pangalan mo. Palakpakan natin ang Panginoon Pedro. Okay. Tingin natin. Meron akong bigyan ng behavior. Okay. When you are in the kingdom, or when you are in the prison of sin, which is
sabi dito ay sin consciousness. Di ba palaging sin conscious ka? Nandito ka sa kasalanan. Lahat ng negative nasa iyo. Okay? But when dito, sa prison of sin, kahit anong gawin mong buti, hindi ka matatanggal dyan. Hindi ka ma-remove, hindi ka mai-evict. Katulad ng sa Big Brothers, nai-evict. Dito, pag nasa the prison of sin ka, hindi ka mai-evict. Kahit ang dami mo nang ginawang mabuti. Ang dami mo ginawang mabuti, hindi ka mai-evict dyan. Nandyan ka. The only way ma-evict ka ay dapat tanggapin mo si Kristo. Paniwalaan mo siya, di ba? So kahit anong gawin mo, hindi ka ma-evict. And will never change your nature. Dahil the only way mapalitan ng nature mo, ng divine nature, you have to receive Christ. You have to accept Christ. Rose from the grave. So, wala kang way. Kaya lahat ng mga propeta, namatay po sila patungo sa hell. Or your info. That's why the gospel shall be heralded sa kanila. Nung si Jesus ay nabuhay na magulo, herald sila, kaya sila po ay nakawala. Okay? So there is no hope here, only by Christ. Liwanag po tayo doon, ha? So kahit mabuti, it cannot be changed. Kahit anong gawin mong kabutihan, it cannot be removed. Amen? So yung sin nature mo nandyan, child of the devil ka, sabihin mamamatay ka forever, liwanag po yun, yung sin nasa iyo, yung mga sins mo, maaalala ng Diyos. Maliwanag. Kaya natin. Pag nandito ka, sa prison of righteousness, which is the righteousness of God, wala ka na doon. Siyempre, kung nandito ako sa una, wala ako sa Quiapo. Hello? Nandito ako sa una, wala ako sa Binangon, nandito ako sa una eh. Tama? Maliwanag. Nandito ako sa church, wala ako sa palengke. Nandito ako. Kasi kung nandito ako sa righteousness, sa prison of righteousness, wala na ako sa sin, sa prison of sin. Naliwanag yun. Kasi nilipat na ako ni God. So, dito ang tawag sa akin, righteous. Ang tawag sa iyo, righteous. Sabihin mo sa katabi mo, ikaw pala ay righteous, sister. Lapanan mo. Okay? Based on that. Okay? Righteous. That's why you will read in many, many verses. I have no time because there's I can give you. As a matter of fact, meron po TV dyan. Ang lahat ng mga elders, meron po katuruan nito. You can ask them at Marisa, lahat yan, bibigyan kayo ng kutakot-takot. I cannot give you all the verses. Maraming beses sa Old Testament sinasabi ng Panginoon, I am your righteousness. Ano sabi ng Diyos? I am your righteousness. Pag kinuha mo na righteousness mo, righteous ka na. Very simple. Alam kinuha mo na righteous. Sabi ng Diablo, hindi ka righteous, kasalanan ka. Ano nga pala, may kasalanan. Hindi pwede sabihin ng Diyos, pag kinuha mo sa righteousness. So here, nilipat ka na, righteous ka na, dahil ginawa ni Kristo, nanampalataya kay Kristo. Amen? Maliwanag po yun. So, pinag-usapan natin dito, lahat lamang na tumatanggap kay Christ. Dahil meron po nga kambing, I do not believe na may kambing dito. Ulit mo, sabihin mo sa katabi mo, hindi ka kambing. Kalabitin niya sa harap na, nakalabit si Joka, saka si Enyo, kalabitin niyo. Si Nikki, kalabitin mo. Yan, kalabitin mo. Yan, bro, kalabitin mo. Mayan, kalabitin mo. Yan, yan. Meaning to say, we're righteous. Tandaan nyo ha, naging matuwid tayong lahat, wala kayong ginawa. Isiksik nyo sa utak ninyo na makakalimutin. Wala kayong ginawa, hindi para credit sa inyo yan dahil sa inyo, hindi dahil kayo worthy kang tumanggap, wala bro, hindi ka nakakalabat, dapat yan kalabat dapat, pero binigay pa rin sa'yo, salamat. O rin ang Panginoon. I give you praise. I give you praise, Jesus. Palapakan na si Jesus. Thank you, Lord. Salamat, Jesus. Thank you, Lord. Jesus. Thank you,
I'm righteous. You're righteous. Ito ka na, di ba? Okay? Nilagay ka na ng Lord. Righteous. Ayaw ng Diablo to, ha? Ayaw ng Diablo to. Maririnig. Nakatingin po siya sa malayo to. Hindi siya kasi pwede lumapit, eh. Kasi pag nasense natin siya, re-reviewin natin siya. Papupunta siya sa dagat. Kaya pwedeng tumingin na lang siya. At pakikinggan niya. Titingnan niya yung mga hindi nakikinig. Kapag tinanong, hindi tumataas ang kamay mo yan. Dalawa, tatlo, o apat. Paglabas nyo doon, akbay na kayo. Kaya siguradin lagi yung nakapokus dito. Okay? I am you are in the righteousness of God. I am the righteousness of God. I am righteous. Jesus said, di ba na? So sabi sa Bible, kay Abraham, si Abraham walang ginawa, naging righteous, imputed sa kanya righteous kasi meron siyang pananampalataya. Amen. So we have faith in Christ. Maliwanag, okay? So many verses. So dito tayo. I am righteous here. Okay? Now, the question is, bro, righteous ka ba? Hindi ka ba pwedeng magkamali, mag-error, magkasala? Yung tanong? Natural ang sagot, nakakasala. Sino dito ang tumanggap kay Kristo mula siya nang tumanggap, minsan ay pumapalpak? Everybody? Okay. So, prove it. Di ba? But the question is, kapag ikaw ba ay nagkamali, nagkasala, itatapong ka ba ni Kristo doon? O, ang gagawin niya sa tanong, nagkasala ka, aking ka, dito ka. Wala kang magagawa. Can the devil do that? Or will the Lord Jesus do that? Ha? Sino po ang naniniwalang oo, taas ang kamay? Thus the devil has the power to remove me from this prison of righteousness na ang naglagay si Kristo. Hindi kayo o sino man. Kristo ang naglagay. Will you be removed? Or will Jesus Christ remove you? Take note. Kung nakikinig po tayo ng human, the Bible says we are the temple of the Holy Ghost. And the Holy Ghost will say, forever. Liwanag? So, ang Holy Ghost sa atin forever, hindi po pwedeng bumalik tayo to. Ulitin ko po, walang pwedeng magbalik sa atin mula rito patungo rito. You cannot go there. Hello? Even the devil, hindi ka pwedeng snatch, buhatin, ilagay doon. Ang naglipat sa atin dito si Kristo, ang Panginoon natin, ang Diyos. Nilipat tayo doon, ay nilipat tayo mula doon patungo dito, so walang pwedeng mag-remove. Even Satan, even Christ will not do that. Why? Matanong niyo, bakit hindi pwedeng gawin ni Kristo yon? Because His redemption is eternal. Ayaw niyong maniwala ata. Eternal! Pagapahan natin ang Panginoon kayo dyan. So meaning to say, yung pong sacrifice niya for all time, sa lahat ng panahon, at nabasa ko sa Revelation, His sacrifice is forever. Hello? So kaya sabihin, kung ginawa ang matuloy na dito, ay narito ka na, hindi ka na pwedeng balik ni Christ, hindi ka pwedeng kuhanin ni Satan, you are righteous, even though that there is possibility na magkasala ka. Now, my point is here. Kabalikan natin. Kaya tayo naging sinner dahil sa kasalanan nino? Ulit? Kung hindi nagkasala si Adan, sinner ba tayo? Ulit? Kung hindi nagkasala si Adan, sinner ba tayo? So, hindi tayo sinner. Okay. Pagtalaya tayo ito. Tatanungin ko ngayon. Paano tayo naging matuwid? Dahil tayo? O tanungin ko kayo. Si Jesus ba nagkasala? So, kung si Jesus ay hindi nagkasala, therefore yung sin hindi pwedeng pumasok dito. Na pumapasok lang ang sin doon sa suwain, nakatulad ni Adan. Eh, sino yun? Si Adan lang. Kaya papasok ang sa Adan at suway siya. Dahil sumuway siya, pumasok Adan at sa lahat. Pero dito, hindi sumuway si Kristo,
pumasok ang katuwiran, hindi kasalanan. Hindi pwedeng pumasok ang kasalanan dahil matuwid si Kristo. Hindi pwedeng pumasok ang kasalanan dahil sumunod si Kristo. Ay ang kasalanan yung natalo sa buhay mo. Ang tumatalo sa iyo ay katuwiran ng Diyos. Hallelujah! Glory! Glory! Amen? That's why you are declared righteous before God. Besides, sa Old Testament, Revelation 7, 8, 9, and 10, pag-aaralan niyo ba tayo? Para mapatawal ang bayan ng Israel sa mga kasalanan nila, ang punong saserdote lang papasok sa dakang kabanalan. Bakit siya papasok? Yung hinatay na hayop, yung dugo ng hayop na yun, ibibisik doon sa presensya ng Diyos, at kapag tinanggap ng presensya ng Diyos, ang dugo, sasabihin na lalabas siya, pinatawad na kayo. Pinatawad na kayo. Bro, makinig kayo ha, makinig kayo. Hindi sila pwedeng, Lord, I'm sorry. Hindi sila pwedeng pakinggan. Amen. Ayaw niya maniwala. No one can come to God except the high priest. You cannot come to God. Look. Hindi. Ang ginagawa nila, magdadala sila ng offering. Lord, high priest, mag-offering po ako. Ano kasalanan mo? Nangulimbat po ako eh. Sige, akin yan. Apatay kayo pag-uusig ako doon. The only way, hindi rin siya pwedeng pumasok sa holy. Pag pumasok sa mapapadala yung buhay. Intindihan niyo? So, hindi siya babot nyo lang doon sa pare, at iabot ng pare doon sa holy, sa priest, high priest. Kapag lumabas ang high priest, sasabihin ng high priest, lahat kayo ay pinatawad na. Ayun yung pinatawad. Ito shocking. Gusto niyo yung shocking? Shocking eh? Bakit shocking, bro? Bro, hindi sila nagpo-confess eh. Hindi sila nagpo-confess, pero sinasabi ng high priest, your sins are forgiven. Now, bro, hindi ako magpo-confess, hindi mag-confess na maghapong magdamag 365 days a week, pero I'm telling you, hindi ka pa rin mapatawad. The only way that your sins be covered through the blood of the animal sa Old Testament. Yeah. Ano tayo kay Kristo? Walang ibang high priest, siya lang high priest. Nagbubuo siya ng dugo, nag-sacrifice siya lang yun. Tapos, nagbubuo siya, umubuo sa kanyang ama as the high priest intercessor. Hallelujah. And then the Bible says, kung paano ng mga pare o high priest na sinasabi, Lord, ang dugo ng hayop, ito hindi na. Lord, my Father, my blood is fresh and new. Bago pa rin ang dugo ko, forever ang sacrifice na yan, hindi naluluma. Amen? So meaning to say, nagkakasala kayo, nagkakasala ka, nagkakasala tayong lahat, pumapalpak tayo, pero hindi na nanatiling kasalanan. Hindi tayo naggigigil gumawa ng kasalanan. Hindi tayo gustong-gusto natin gumawa ng kasalanan. Tayo pumapalpak, minsan pumapalpak, minsan nagagalit, minsan naiinit. Pero Panginoon, patawarin mo ako. Nagalit ako sa asawa ko, naglasing, nagbuisit ako. Pero Panginoon, patawarin mo ako. O diba? Lahat tayo, Panginoon, kapag sa nagkasala naman, patawarin mo na. Everyone of you confess, but you think, akala mo, nalilinis ka, napapatawad ka dahil sinabi mo, wrong. Kasi kung yan ay pwedeng nangyari, bro, dapat si Kristo hindi na pinadala. Pwede ka naman pala mag-confess eh. Hello? Ano ba? Sasabihin mo, hindi, mag-confess lang si Ara, solve na yan. Hindi na pinadala si Christ. Bubugin lang, dudurahin lang, kakawawain lang, bro. Pagkatapos, pwede naman pala mag-confess, sayang lang ginawa ni Christ. Diba? Hindi, bro. So, ang ginawa ni Christ, nandun siya sa kanan. The moment na pumalpa ka, merong mediator, bro. Hallelujah! Minsan, hindi ka nagsisel ang gastos, hindi ka nag-ihil ang gastos. Parang telling you, ang blood ni Cristo ay bagong-bago, bro. Pinapresent sa Ama, yan ang nag-ihilinig sa mga kasalanan ng lahat na sumasampalataya. Glory!
pag-struggle, bro. Tama ng pag-struggle ni 2015 na eh. Lahat ng libreng ibinigay sa'yo yan. Bro, hindi mo, the Bible says, I will make a new covenant, Hebrews chapter 8, a new covenant. At sabi niya, maaawa ako sa inyong mga kasalanan pagsalansang at kakalimutan ko to, bro. Ang nagsalita nito ang Diyos. My God, devil hear that, I know that like that. Maawa, bro. Ano ibig sabihin ng maawa? I'm telling you, Lord, hallelujah, ano ibig sabihin nun, bro? Mga kapatid, ibig sabihin ng maawa, bro, hindi mo mababago ang kanyang attitude o ang kanyang character na maawa sa'yo kailanman. You cannot change the mercy of God in your life, my son. Oh, hallelujah. The Bible says, lahat ng kasalanan mo kakalimutan niya. Ang makakatanda lang ng Diablo at saka ikaw. Pero kung mag-agree ka sa Diyos na kinalimutan ng Diyos ang kasalanan mo, hindi ka ma-oppress, hindi ka madidepress, hindi ka magmumukhang kawawa, hindi ka magiging